Pagpasok sa Murim. Wow! Obserbahan niya ang wardrobe room, naisip, anong bastard na obsessed sa fashion, isang buong palapag na inilaan sa mga damit. Makalipas ang ilang sandali, pumasok siya sa isa pang silid, sabi, sana hindi na naman itong isa pang clothing room. Ito na ang huling silid. Binuksan niya ang pinto at nakakita ng mga manuskrito at isang tuyong halaman. Excited, sumigaw siya, nahanap ko. Kinuha niya ang isang aklat, pinagpag ito, at binasa ang pamagat, 3-Foot Techniques of War. Ano ito? Nagtataka ng malakas si Jin Taekyung. Tumunog ang isang abiso mula sa sistema, kasanayan, 3-Foot Techniques of War, uri, martial scroll rango, third-rate mga pagbabawal, wala paglalarawan, ang pinakapangunahing mga teknik ng paglakad para sa makatotohanang digmaan. Maaaring bilhin sa isang palengke. Lumitaw ang isa pang abiso, mensahe, nais mo bang matutunan ang napiling sining ng pakikipaglaban? 3 paghahati 1-0, oh shit, sigaw ni Jin Taekyung. Siyempre, tutulungan ako ng sistema na matutunan ang mga sining ng pakikipaglaban. Ngunit pagkatapos ay nag-atubili siya. Inulit ng prompt ng sistema, mensahe, nais mo bang matutunan ang napiling sining ng pakikipaglaban? 3 paghahati 1-0, hinanda niyang piliin ang tanggapin nang tumigil siya. Ha? Ano ito? Nakasulat sa prompt, nais mo bang matutunan ang napiling sining ng pakikipaglaban? 3 paghahati 1-0, naisip ni Jin Taekyung, teka muna. Ang teknik ng pagsasanay ng pamilya Jin, teknik ng paglakad, at teknik ng sibat. May limitasyon ba sa kung gaano karaming mga sining ng pakikipaglaban ang maaari kong matutunan? Kung ganoon ang kaso. Inihagis niya ang aklat, sigaw, tingnan mo ang lahat ng mga martial scroll na ito. Hindi ko dapat sayangin ang aking mga skill slot sa isang third-rate na sining ng pakikipaglaban. Determinado, kinuha niya ang isang pulang aklat na may pamagat na Greatest Material of the Night King. Tumunog ang abiso mula sa sistema, aklat, Greatest Material of the Night King, uri, erotic novel rango, wala mga pagbabawal, wala paglalarawan, lubos na inirekomenda na maingat na tingnan ang mga ilustrasyon. Nagmukhang nandidiri si Jin Taekyung. Ano ang kalokohang ito? Makalipas ang ilang oras, ibinaba ni Jin Wikyung ang kanyang brush at selyo, bumuntong hininga, huy. Sabi ni Wipeng, magandang trabaho ngayon, aking Panginoon. Sa labas, may hawak na lantern si Wipeng habang isinusuot ni Jin Wikyung ang kanyang coat. Napakalamig, aking Panginoon, pansin ni Wipeng. Salamat, sabi ni Jin Wikyung. Kung hindi dahil sa iyo, malamang na nahimatay na ako. Sabi ni Wipeng, ano pa ang masasabi ko? Sa puntong ito, halos ako na ang iyong asawa. Sumagot si Jin Wikyung, huwag mong sabihin yan. Ang mga matatandang iyon ay unti-unti na akong itinutulak para mag-asawa. Tumingala si Jin Taekyung sa langit, naalala ang isang batang babae na may magagandang kurba. Naisip ni Jin Wikyung sa kanyang sarili, well, sa huli, kailangan kong gawin ito para sa kapakanan ng pamilya. Bumuntong hininga siya. Sinabi ni Wipeng, napakaliwanag ng buwan ngayong gabi. Malamang ay hindi na namin kailangan ang lamparang ito, aking Panginoon. Sumagot si Jin Wikyung, yes. Kapwa nilang napansin ang isang silid na may ilaw sa palasyo at nalito. Sabi ni Wipeng, hindi ba yon ang tirahan ng 3 Young Master? Tumango si Jin Wikyung. Tama ka. Gabi na at hindi pa niya pinapatay ang kanyang mga kandila. Sinabi ni Wipeng, aking Panginoon, bisitahin niyo na lang siya sa susunod. Sigurado akong nagpapanggap lang siyang walang maalala. Malamang nalasing na naman siya tulad ng dati. Yaye, sabi ni Jin Wikyung. Kapwa silang nagulat nang marinig ang mga ingay. Naisip ni Wipeng sa kanyang sarili, mukhang pinapabayaan ko ang 3 Young Master. Hindi ako makapaniwalang nagdala pa siya ng babae dito. Bulong ni Wipeng kay Jin Wikyung, pakinggan mo ang tunog na yon. Halatang halata kung ano ang ginagawa niya. Handa akong pustahan ang sweldo ko ngayong buwan kung ano ang ginagawa niya, aking Panginoon. Bulong ni Jin Wikyung, Wipeng, tumahimik ka at tingnan mo. Sumilip si Wipeng at bulong, ayoko talagang panoorin ang kanyang malaswang pag-ugali, ngunit dahil pinipilit ako ng aking Panginoon, siguro, bigla, nagulat si Wipeng at sinabi, ha. Pinalaki niya ang kanyang mga mata sa pagkawala ng paniniwala nang makita si Jin Taekyung, pinagpapawisan at humihingal ng mabigat. May hawak na aklat sa isang kamay at isang paa ang itinaas. Nanginginig ang katawan ni Jin Taekyung habang sinusubukang panatilihin ang kanyang balanse.
Ngayon kailangan kong kumuha ng 2 hakbang ng pahilis ni. Bulong ni Jin Taekyung. Bigla nawala siya ng balanse. Pinagmasdan ni na Jin Wikyung at Wipeng sa bintana si Jin Taekyung na bumagsak sa sahig, sumisigaw sa pagkabigo, "Buwisit! Sino ang buwisit na gumawa ng shitty na sining ng pakikipaglaban na ito?" Bulong ni Jin Wikyung, seryoso, Wipeng. Sumagot si Wipeng, "Aking Panginoon?" Umungol si Jin Taekyung sa sakit, buwisit ang aking baywang i. Ngumiti si Jin Wikyung ng may pagmamalaki at bulong, "Sinabi mo mismo, di ba? Hindi ka makakakuha ng sweldo ngayong buwan," tahimik si Wipeng. Patuloy na sumisigaw si Jin Taekyung sa sakit, "Buwisit!" Tumunog ang isang abiso mula sa sistema, "Natutunan mo ang Jin Family's Food Technique." Sumunod na abiso, "Para sa pagkatuto ng napiling sining ng pakikipaglaban, makakatanggap ka ngayon ng maraming epekto mula dito." Lumitaw ang ikatlong abiso, "Nakumpleto mo ang isang achievement, natututo ako ng martial arts." Isa pang abiso, "Para sa pagkumpleto ng isang achievement, ikaw ay ginantimpalaan ng titulong Novice Trainee." Pagod na sabi ni Jin Taekyung, "Buwisit. Bakit ang hirap nito?" Uminom siya ng mahabang inumin ng tubig, sabi, "Glop glop glop." Tumama iyon sa tamang lugar. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, sa lahat ng aklat na aking nakolekta, hindi ako makapaniwalang tanging ang mga ito lamang ang mga non-erotic na martial books. Ano siya, isang adik sa erotic novel? Hindi ba siya nasiyahan na kalahati ng silid na ito ay puno ng erotic novels? Tiningnan niya ang natitirang mga aklat, Jin Family's Spear Technique at Jin Family's Cultivation Technique. Sinusuri ang sistema, sinuri niya ang Jin Family's Food Technique, Yugto, isa Mastery Uri, Food Technique Rango, First-rate mga pagbabawal, tanging ang direktang dugo ng pamilya Jin ng Taiyuan. Paglalarawan, bilang ang progenitor ng pamilya Jin ng Taiyuan, kayang mong. Naisip ni Jin Taekyung, ang pagpapalit sa pagitan ng aking footwork ay simple, yunway as. Napakakomplikado. Kung may hakbang ako na kahit kaunting labas sa lugar, mabibigo ako. Hindi ko nga naabot na tapakan ito. Kung kahit kaunting huli ako sa susunod na sekwensya, mabibigo ako. Tumunog ang isang abiso mula sa sistema. Ang mga hakbang na ginamit ng Jin Family's Food Technique ay maaaring markahan. Halagang kailangan para matutunan, 100 paghahati 100, sabi ni Jin Taekyung, isang himala na nagtagumpay ako i. Tiningnan niya ang liwanag at sabi, "Ha? Umaga na ba?" Kahit na may tulong ng sistema, kalahating araw ang kinuha para matutunan ito. Gaano katagal ang kailangan para matutunan ang mga spear techniques e? Sinubukan niyang mag-stretch, umungol, sa anumang kaso, ngayon ang aking ika-5 araw dito sa mundong ito. Manipulasyon ng oras o manipulasyon ng puwit, wala akong pakialam kung ano ang ginagamit nila. Ngunit ang tanging magagawa ko sa ngayon ay mag-focus sa kung ano ang talagang magagawa ko i. Nagdesisyon siya, ititigil ko na dito ang pagsasanay ko ngayon. Kinuha niya ang greatest material of the Night King at umurong sa kanyang silid. Doon, nag-meditate siya, huminga ng malalim. Binuksan ng alila ang pinto at sabi, "Gising ka na ba, young master?" Sumagot si Jin Taekyung, "Ahaha. Hindi lang ako makatulog." Naisip niya sa kanyang sarili, mula nang simulan kong maayos na isirkulo ang aking ki, tiyak na naramdaman kong mas luminaw ang aking isip at hindi ako madaling pagod. Sinabi ng alila, "Posibleng lumala ang iyong mga sugat, kaya mangyaring magpahinga ng husto." Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, nawala na rin ang karamihan sa aking sakit. Sinabi ni Jin Taekyung sa alila, "Naintindihan ko." Posible bang i? Sinabi ng alila, "O aking maaari kang magsalita ng hindi formal sa akin, batang amo. Walang dahilan para magsalita ka ng formal sa isang katulad ko i." Sinabi ni Jin Taekyung, "Tama ka. Mayroon bang isang ekstra na silid pagsasanay di?" Pinunasan ng alila ang kanyang pawis at sinabi, "Ang init." Sinubukan ni Jin Taekyung na magsalita at sinabi, "Magsasalita na lang ako kung paano ako karaniwang nagsasalita." At sinabi niya sa sarili, "Anong pangit na laro ang graphics ay sobrang ganda. Masama ang loob kong magsalita ng hindi formal sa isang mas matanda." Sinabi ng alila, "Kung gusto mo, batang amo. Ano ba ang kailangan mo?" Sa ibang eksena, ang alila ay nasa silid ni Jin Wikyung at tumango siya. Sinabi ni Jin Wikyung, "Salamat sa iyong trabaho. Maaari ka nang umalis." At umalis siya. Biglang itinapon ni Jin Wikyung ang kanyang mga scroll at sumigaw, "Anong kasiyahan?
Hindi ako magtatrabaho ngayon. Ginamit ni Wipeng ang kanyang kasanayan sa martial arts para mahuli ang lahat ng scroll at papel at nagtanong sa kondisyon ng sino. Aking Panginoon! Kung marinig nila ito, magiging mahirap na naman ang mga bagay. At inilagay niya ang lahat ng dokumento sa mesa. Sinabi ni Jin Wikyong, ang aking bunsong kapatid ay tila sinusubukan niyang matuto ng martial arts sa abot ng kanyang makakaya. Paano ako magtatrabaho sa isang sitwasyong tulad nito? Sinabi ni Wipeng, alam mo ba kung ano ang mas mahalaga kaysa dyan? Ang kasalukuyang mga issue sa mga nakatatanda. Pinawisan si Jin Wikyong. At sinabi niya, leche ang mga matandang iyon. Sobrang nakakainis sila. Sinabi ni Wipeng, aking Panginoon, maaari ba akong magsalita ng isang bagay? Sinabi ni Jin Wikyong, hindi. Tumatanggi ako. Ayokong marinig ito. Sinabi ni Wipeng, tatanggiin ko ang pagtanggi mo. Sinabi ni Jin Wikyong, ikaw bastos. Sinabi ni Wipeng, ikalimang pagkakataon na niyang nanakaw ang pera mula sa pondo ng pamilya. Hindi ko pa nga binibilang ang iba pang mga bagay na ninakaw niya. Kung sinusunod natin ang batas ng pamilya, dapat sana ay pinatay na siya ngayon. Isang himala na buhay pa siya hanggang ngayon. Sinabi ni Jin Wikyong, buntong hininga, bakit mo binabanggit ito ngayon? Sinabi ni Wipeng, ipinahahayag ko lang ang mga katotohanan ito dahil pinag-uusapan na natin siya. Ngunit maaari kang magtanong sa sinuman sa loob ng pamilya at pare-pareho ang kanilang opinyon tungkol sa kanya. Aking Panginoon, minamahal mo siya bilang iyong cute na kapatid. Ngunit para sa iba pang mga tao, buntong hininga kinamumuhian siya. Sinabi ni Jin Wikyong, hoy, mayroon ka bang issue sa aking kapatid? Ano ba ang tono ng iyong pagsasalita? Sinabi ni Wipeng, naiinis lang ako, aking Panginoon. Labis na naiinis dahil sa lahat ng mga gulo na dulot ng ikatlong batang amo na iyon, unti-unting nawawalan ka ng posisyon sa mga nakatatandang iyon. Natahimik si Jin Wikyong. Sinabi ni Wipeng, hindi lang iyon alam ng mga nakatatanda na ang ikatlong batang amo ay tumatanggap pa rin ng allowance mula sa pamilya na ginagamit niya para magdulot ng higit pang gulo sa pamilya. Tumayo si Jin Wikyong at sinabi, ang mga hindi mapapatawad na bastos na iyon. At sinira niya ang sandalan ng upuan. Sinabi ni Jin Wikyong, buntong hininga. Sinabi ni Wipeng, iyon lang ang sasabihin ko. Kailangan mong hayaang ang isang lalaki ay tratuhin bilang isang lalaki. Tumingin si Jin Wikyong sa labas. At sinabi niya, ito ang huling pagkakataon. Sinabi ni Wipeng, teka, aking Panginoon. Sinabi ni Jin Wikyong, sinabi ko na sa iyo yon dati. Hindi lang siya bata, nawala rin ang kanyang mga alaala, ngunit naging ibang tao siya dahil doon. At tumingin siya kay Wipeng at sinabi, hindi mo ba rin napapansin na ibang-iba na siya? Sinabi ni Wipeng, well, iyon ay. At sinabi niya sa sarili, totoong kakaiba ang kanyang kilos. Nagsasanay pa siya ng martial arts na hindi naman talaga siya. Nagulat si Jin Wikyong habang tumitingin sa labas. At sinabi niya, Wipeng. Sinabi ni Wipeng, yes. Aking Panginoon? Sinabi ni Jin Wikyong, may ideya ako. Paglabas ng utos sa aking pangalan. At mumisi siya. Sa palasyo, umaawit ang mga ibon. Sinabi ni Wipeng, at kaya, para sa paglabag sa 14 na sagradong batas ng pamilya, ang ikatlong batang amo, si Jin Taekyong, ay ikukulong sa yungib ng pagsasanay sa isang hindi tiyak na panahon. At tumingin si Wipeng kay Jin Taekyong. Sinabi ni Wipeng sa bantay, maaari mong talian ang kriminal, si Jin Taekyong. Tumawa si Jin Taekyong na parang baliw na nagsasabi, ha 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 ha. At patuloy siyang tumawa. At naging seryoso at tahimik. At sumigaw siya, anong ibig mong sabihin? Sinabi ko sa iyo na kumuha ka ng ekstra na silid para sa pagsasanay. Hindi ko sinabing ikulong mo ako sa bilangguan para magsanay. At ano ang huling bahagi na yon? Sa isang hindi tiyak na panahon? Nababaliw ba kayong lahat? Sinabi ni Wipeng, ngayon, ikatlong batang amo. Mangyaring kumalma at pakinggan mo ang sasabihin ko. Sinabi ni Jin Taekyong, ayokong marinig ang sasabihin mo. Wala na akong pakialam. Hindi ako pupunta. Magsasanay na lang ako sa aking bakuran. Habang nagtatampo si Jin Taekyong sa sahig. Nagulat si Wipeng kay Jin Taekyong at sinabi, ikatlong batang amo. Sumigaw si Jin Taekyong, leche ka. Wala akong pakialam. Nagalit si Wipeng at sinabi, tama na. Bumangon ka.
Tumingin si Jin Taekyung kay Wipeng at sinabi niya kay Jin Taekyung, ito ay espiritual na pakiramdam. Kaya huwag kang mabahala at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, espiritual na pakiramdam. Hindi ba yon ang kaya ng mga martial masters? Sinabi ni Wipeng, maaaring hindi mo alam dahil sa pagkawala ng iyong mga alaala, ngunit tandaan na ikaw ay isang taong nasa ilalim ng mabigat na pagsusuri. Posibleng makatanggap ka ng parusa na mas malala kaysa dito. Iyon ang dahilan kung bakit ang mas mababang pinuno ng pamilya ay nagpasya na kumilos sa kanyang sarili. Sinabi ng bantay sa kanyang kasamang bantay, bakit siya tahimik na bigla? Patuloy na sinabi ni Wipeng, bagamat sinabi ko na sa isang hindi tiyak na panahon, sa tingin mo ba talagang gusto ng mas mababang pinuno ng pamilya na ikulong ka habang buhay? Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, tama siya. Walang paraan na gagawin ng lalaking iyon. Sinabi ni Wipeng, sa pinakamarami, magiging 7 araw ka sa loob. Sinabi ni Jin Taekyung, paano kung 3? Nang nakakatakot na sinabi ni Wipeng, tumigil ka na sa pagreklamo. Ninerbiyos si Jin Taekyung at sinabi sa sarili, buwisit tingnan mo ang kanyang mga mata. Iyon ang mga mata ng isang taong sa tingin niya ay madali niya akong matatalo. Ano ngayon? Magaling ka bang lumaban o ano? I activate ang Ki Sense. At tumingin siya sa kanyang aura. Tanong ni Wipeng, ano ang iyong opinyon? Gumawa si Jin Taekyung ng okay na senyas at sinabi, walang problema. Tila perpekto sa akin. At hindi niya makita ang antas ni Wipeng. Sa ibang eksena, dumating si Jin Wikyung sa bundok at naglakad ang iba. Biglang napansin sila ni Jin Wikyung. At ito ay si Jin Taekyung na natatali at ang iba pa. Sinabi ni Jin Wikyung, Yezen. Kaya narito ka na rin. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.